Magandang araw mga boss, mga sir, mga master, sa mga electrical, sa mga refrigeration. So, ngayon po ay naglatag kami ng temporary supply para sa aming mga refrigeration. Itong control na to ay may ano po to na 10 glass freezer. So, 10 glass freezer po ang naka-connect po dito. Ang laki po ng breaker nito ay 600 amperes. Ito yung sa Meralco, saka dito sa kabila ito yung sa Genset. Ito po yung aming nilatagan kahapon. Ang laki ng wire po ay 200 mm squared, 2 sets, 3 piece. So, nagando yan sa labas mga sir, mga boss. So doon naglagay kami ng temporary supply para doon sa paghahanda sa darating ng mga brownout. So hindi naman maiwasan pag ganitong tag-init. So kakaroon talaga ng mga brownout tayo sa dulo. Kung namin nilatag yung aming wires. Ito yung din ang genset. Hanggang dito sa breaker po ito mga boss, mga sir. So hindi ko lang alam kung tama yung aming ginawa. Pero ito ay temporary lang naman. So hindi pa to permanente. So nilatag muna namin sa gilid. So ito yung wire na. Ang laki po nito ay 200 mm squared, 2 sets. So hindi paghahanda sa dating na sa sobrang init at baka magkaroon kami ng brownout. So delikado sa produkto namin sa aming mga plus freezer pag may mga laman. Pag kailangan mayroon kaming backup na generator para pag in case nagkaroon ng brownout. So naka-standby yung aming generator. So yun mga boss. So ito yung aming main breaker dito sa gitna na to. So isa lang to sa mga main breaker namin dito, MDP na tinatawag. So ito ay MDP namin. MDP ito ay panel board number 5. So MDP to. So ito yung setup, ito yung distribution control namin. So yun ang namin, may breaker. Tapos sa kapila, ito sa natakan namin ng generator. So ito nakabang dito ang aming mga lugs. So design to for 200 mm squared ng mga lugs. So mamaya tatap na namin to para nakaready na yung kasi sabi ng forecast ng ating mga taga-gobyerno baka magkaroon tayo ng mga rotational brownout. So kailangan nakaready kami kasi pag naabutan ng brownout tamang glass freezer na may mga laman. So pwede masira yung laman, pwede matu-out o pwede kami ma-charge pag wala kaming backup na generator. So ito ready lang namin para if in case nagkaroon ng brownout, naka-ready na to. So isa lang to sa mga nilatagan namin ng bars. So isa lang din sa mga genset na so dito sa loob ng planta mayroon kaming 5 generators na 750 kVA. So ito yung nandito sa bandang gitna. Kaya napakadelikado. So lalahanin nyo, ito ay 10 plus freezer ang dala nito. So isa lang dyan ang may mato-out. Ang isa dyan ay 3 tons ang capacity. So maraming produkto ang masisira. Kaya yan mga boss, dito kikita mo tinatawag namin mga donuts. So dito nadiditig yung ating current. So bawat linya nito, so may donuts siya. Hindi ko lang alam kung sa inyo ganun din yan. So na lang comment kung tama ba itong aming ginawa, kung ang paano sa ating electrical code. Yan. So yung mga process natin. Yan. So dito naman yung ating meter. Metro. So may mga meter naman ito bawat isang dito na nakikita. Yan. So para ma-monitor namin yung ng konsumo ng aming bawat unit. Yan. So paki-comment na lang po at paki-subscribe kung tama po yung aming ginawa.
para at least mayroon kaming konting feedback sa inyo kung ito ba tama pagdating sa electrical code, sa mga master electrician natin dyan, sa mga electrical engineers natin. Para kung sakaling may mali, so mai-correct po namin. So bigyan din niyo po kami ng input para for the near future mai-correct namin kung meron kaming maling ginawa dito. So kung wala naman po, maraming salamat at paki-likes na lang po at paki-subscribe din sa aming Facebook page at saka YouTube para malaman namin kung hanggang saan kami aabot at makapagpatuloy kami sa aming pagbibigay ng information, pagbibigay ng kaunting kaalaman sa ating mga viewers, especially doon sa mga beginners. So maraming salamat po. So ito, ang design, ito yung ating main breaker. Magbaba po dito sa ilalim, ito yung ating mga distribution breaker. So ito yung nakadesign sa amin. Hindi ko lang alam kung doon sa inyo kung ganyan din. So kailangan kasi ito may mga distribution breaker para if in case magka-problema isang unit, madali po natin i-trace. Madaling shutdown o shut off yung ating power supply pag magka-problema. So mas madali ang troubleshoot. So hindi mo siya kailangan ibaba yung buong main breaker para lang i-troubleshoot yung isang unit. So tulad nito, sa amin maraming unit ang nakakabit dito. So napaka-importante na mayroon ng ganyan mga distribution breaker. So yun mga sir, mga boss, magandang araw po muli. At maraming salamat po sa patuloy niyong suporta. Sana po tuloy-tuloy po niyo kaming suportahan para sa mga rami pa natin mga videos na i-upload sa inyo. Maraming salamat po.